Hello guys, welcome sa aking vlog. So for today's video is magla-ride tayo sa isa sa pinakamagandang probinsya sa Pilipinas, which is yung Mindoro. So magagaling tayo rito sa may Taguig papuntang Batangas Port. Ang pinanggalingan para natin guys is nandito tayo nang galing sa may Pembo, sa may Taguig, at ang una natin pupuntahan is yung syempre yung Batangas Port para doon ay sasakay tayo ng Roro. So sa ganitong oras, madaling araw, sabi ng maps is nasa around 3 hours lang from Pembo to Batangas Port. So ang ruta para namin guys is na dumaan kami ng C5 and Service Road, yung gilid ng SLEX, and ito nasa Manila Centro. So dadaan natin ng Laguna at bago tayo dumating ng Batangas. Ang gawin natin? Ha? Ah!
So, inabot na nga tayo ng umaga guys, no? So, sumikat na yung araw at medyo malapit na rin tayo sa Batangas Port. Oo, Roro. Kaliwa po. Salamat. Sa Roro po. So, andito na nga kami sa Batangas Port. Medyo nangangapa pa kami kasi first time namin nasasakay ng Roro at kasama pa ang motor kaya hindi pa namin talaga alam kung paano yung proseso. Diba? Arkingon yun eh. Ato Roro. Oh, Balatero. Balatero Port, Mindoro, Puerto Galera. Alas 8? Sige po. May babayaran po. Lahat kami Balatero po. Kami tatlo. Magkano po? Pa? 20 po. 20. Bakit? Saan po kami yun? Balatero Port, Puerto Galera. Sa dulo po.
Tatlo po. Yun, okay. Una, bibidyoan ka ta. Dave po, Dave. Kasa Darren. Ay, isang ticket lang ito. At yun nga guys, nandito na nga kami sa Roro. So ang sinakyan namin is yung Montenegro Lines na aircon. Okay na ito. Center stand yan. Sa loob na. Boss, lalak ba namin yung manubela? Kukunin na yung suko. Wag daw. Sosyal ah. Oh, 7-Eleven. So ito pala yung loob niya guys, no? Yung aircon na Montenegro Lines. So yan yung mga upuan. Okay naman siya. Komportable. Tapos kompleto na pa rin dito guys, meron dito sa loob na 7-Eleven, kaya makakakain din kayo kung nagugutom kayo. Ito yung loob, the aircon siya. Right. So ang estimated na tagal ng biyahe is 3 to 4 hours.
Dalawang bag. Finally, nandito na rin tayo sa Mindoro. So, bumaba pala kami sa Baletero Port. So, ang gagawin natin ngayon is yung Mindoro na hindi reverse loop. So, magsisimula tayo dito sa Puerto Galera. So, kung mapapansin niyo pala guys, hindi namin finul yung loop. So, yung iba sa Abra de Ilog magsisimula at doon rin natatapos. Pero dahil mahirap pa yung daan galing sa Abra de Ilog papunta rito sa Puerto Galera, hindi muna namin ni-risk kasi may part doon na putol yung tulay at may mga pagkakataon na kailangan mo mag-river crossing. Pag hindi kinaya, kailangan mong maghanap ng sasakyan na pwedeng dalhin yung motor mo, at kung wala yun is hindi ka makakatawid. So nagpaka-safe na kami. Dito kami bumaba sa Baletero Port. So ang una nating destination is yung Puerto Galera at mag-overnight tayo doon at mag-swimming na rin tayo doon sa pinagmamalaki nilang White Beach. Sa hindi inaasahan, habang ine-edit ko tong video nito is na-discover ko na ang memory card pala na nakalagay sa aking action cam is corrupted. So ito na yung pinaka last nakuha nung aking action cam na na-save ko pa at naisama ko dito sa vlog. So nakakahinayang kasi sobrang dami magagandang video sana ang mapapakita ko sa inyo, pero nag-isip ako kung itutuloy ko pa bang i-post itong Mindoro Loop. Pero since isa ito sa pinaka maganda at pinaka memorable na ride na naranasan ko sa buhay ko, is tuloy ko pa rin itong i-post. Gumamit na lang ako ng travel animator para dun sa mga manonood makita nyo pa rin kung ano yung mga dinaanan namin at magkaroon kayo ng idea kung gaano kalayo, gaano kahirap yung dadaanan nyo para makapunta kayo sa mga So, andito na nga tayo guys sa Puerto Galera White Beach. Ito yung pinagmamalaking beach ng Puerto Galera. So, napakaganda dito guys at napaka-modern na din kasi dito mayroong magandang pathway para sa mga naglalakad, nakatabi lang ng beach, at napakadami ditong establishment, restaurant. Para sa Boracay guys, ganito rin sa Boracay, katabi mismo ng beach yung mga establishment. Tapos sa akin, 0 na.
From Puerto Galera, White Beach, no, kinagibihan is pumunta kami sa Sabang Beach kasi gusto lang namin i-try kasi marami raw dito mga gimikan. So 24 minutes lang ang layo niya. So andito na nga yung Sabang Beach. So dan marami ritong bars pero medyo ginabi kami. Ganda na dito Mostly eh. ng mga establishment ay sarado na kaya naglakad na lang kami dito sa Sabang Beach, which is napakaganda rin niya at napaka-modern na. Kinabukasan, galing sa Puerto Galera is ang una namin naman pupuntahan is itong Puerto Galera Mangrove Conservation and Ecotourism, which is 22 minutes lang layo sa White Beach. Dito na yung dalawang... Andito na nga tayo sa Puerto Galera Mangrove Conservation and Ecotourism area. So, isa tong parang a park na gumawa sila na May entrance kaya dito. wooden walkway. Ay, ganda. Paikot dito sa mangrove forest. So, 30 pesos lang yung entrance dito, kaya napakamura kaya. At napakaganda rin. Napakaganda ng view, kaya huwag niyo kalimutan daanan to pag mag-view. Yung trivia nga dyan about mangrove. Jun, wala ka bang trivia about mangrove? Scientific name ng mangrove. Oo, ano? Ang ano mo, ikaw nag-vlog, ikaw rin nagtanong. Iba niya ito kinakaya yung jump. Kinaya si Jun, ibig sabihin kakayanin din tayo. Ano yun? Ito nga, parang ano yun, no? Pwede pang prenup. Sige, basahin na lang ito. The World Vision and Mission. Okay na, nabasa ko na. Ano ibig sabihin niya? Million talaga. Ito. 200 million. Dapat hindi kayo nagtatapon sa ano. Imbis na makakonsensya no? Puerto Galera Biosphere. O kasama pala yung Puerto Galera sa tatlong biosphere. Palawan, Albay. Ang meaning of it? Ang ganda na nitong Puerto Galera, no? Dati wala akong ganito rito. Sino man, tingin ko magaling namumuno dito sa Mindoro. O Puerto Galera lang ganito. Okay. Ang linis din no? Ang linis dito, no? Unti-unting babagsak kasi si Pina sa likod na. Uy, semento na safe. Safe na dito si Jun. Ay, thank you. Safe ka na dito, Jun. Naku, paano ko magkakasya dito, Jun? Ako. Mahaba pa. Is the box. What? No. Thank you. Is the pot. Ay, isama mo sa vlog yun, ha? Kinabahan ako. Lalakohin ko sana.
Sabi ko, tingin nyo ba magkakasya ng tao to rito? English speaker. Ano ng tao? Sabi ko. Naunahan na rin ako ng kaba mo. Nabigla ako eh. English ang puta. Sorry na ano ako. Nabigla. Kaya ko naman makipag-usap kaso nabigla ako. Opo. Sakto yung baboy. Next stop natin is yung sikat na Tamaraw Falls na which is 14 minutes lang yung layo sa Puerto Galera Mangrove Conservation and Ecotourism Area. Nakaka-amaze tong falls na ito. Talagang gilid na gilid lang siya ng kalsada, so hindi na kayo maglalakad. Actually, ito lang ata yung kaunaan ng falls na nakita ko na mismo parang naging part ng kalsada ng falls. Kasi may mga kadugtong pa yan dun sa kabilang side. Restaurant din. Ito yung sinasabi kong kadugtong mga falls na so sa baba kung pwede kayo maligo dyan, so meron sila dito para mga swimming pool na directly yung tubig galing doon sa Tamaraw Falls. So next stop natin, hindi to masyado napupuntahan pero curious ako kung anong itsura dito sa Batong Dalig Lakeside Boardwalk, which is 1 hour and 20 minutes from Tamaraw Falls. So ito palang Batog Dalig Boardwalk is nandito siya sa Naujal Lake. So hindi to masyado pinupuntahan ng mga turista. Pero na-curious lang ako kung anong itsura nito kasi ito yung pinakamalaking lake dito sa Mindoro. So nakaka-amaze lang na may ganito kalaking lake dito mismo sa isla ng Mindoro. Nakaka-amaze yung itsura nito guys. So, merong mga halaman mismo doon sa tubig.
kukunin nila. Hanapin mo yung mag-isawa ba ito? Mag-asawang ba to? Bakit? Anong itsura nung mag-asawang ba to na yun? Minsan napapag-isip. Akala ko babaw lang, malalim pala. No? Ganda rin eh, no? So, next destination natin is yung Bungabong River. So, dahil gagabihin na tayo, dumiretso na tayo doon sa accommodation na tutuloyan namin, which is yung Bella's Paradise Farm Resort. Chu, sino yung mabait yan? Ito? Chuchu! Slide sa akin po. Slabi ka naman kay Jun. Ano pong pangalan po nito? Milo. 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 So kung makikita nyo, katabi lang ng ilog tong accommodation. So pwede kayo dito mag-camping, meron din silang mga room for rent. Gogo. Kinaumagahan, no? So ito talaga yung pinunta namin sa Bungabong River kasi medyo nagba-viral to, itong Rico's House Place and Picnic Area, which is 29 minutes lang dun sa tinulugan namin. May kaus nga ako dyan. Sigaro, bibili pa rin. Dito guys, no, nasa 20 pesos lang binayaran namin environmental fee. So nasa inyo na kung magrerenta kayo ng kubo, pero kung hindi, yun lang, pwede na kayo makapag-enjoy dito sa Ano, Rico's pwede tayo House mag-rapids Place dun. and Picnic Area. Doon tayo magsisimula. Tatalo tayo sa Lomida, tapos diyanuin tayo dito. Ganda, Gagi.
stop natin is Balatasan Floating Cottage. So, ang lugar na to, hindi rin siya masyado napapansin, pero tingin ko worth the try. At dito na nga tayo guys sa Balatasan Beach, which is andito rin tayo sa Balatasan na floating cottage na tinatawag nila. So, actually itong beach na to, maganda naman siya, malinis, malinaw ang tubig, maganda rin yung buhangin. At marami ditong mga floating cottages na pwede nyong rentahan. Maihan tulad natin to sa, sa isang beach doon sa Kalatagan kung saan pwede magrenta ng mga floating cottages. Next destination natin sa maps, Devil Mountain Mirador ang pangalan nito. So, isa to sa pinakamagandang spot para makita yung Devil's Mountain. Napaka-scenic pala ng kalsada rito guys. No? So, itong drone shot na to, ito nakita lang namin to along the way. Papunta dun sa next destination namin. Andito na tayo sa Devil's Mountain Mirador sa map. So, gilid lang siya ng kalsada. So, dito kitang-kita yung kabuuan ng Devil's Mountain. Pero ang pagkakamali namin, meron pa palang ibang mga spot dito na mas malapit, na mas maganda yung view. Pero overall, okay naman siya kasi nakita namin ng kabuuan yung bundok. Next destination namin is yung Batu Li Mangyan Community, which is 10 minutes lang from Devil's Mountain Mirador. So, andito tayo sa Batong Li Mangyan Community dito sa Mindoro. So, ito ay tirahan ng mga katutubong mangyan. At kilala rin tong lugar na to sa mga rolling hills na mas maganda pa tuwing tag-ulan na mas green. So pumunta kami dito. Medyo mainit kaya medyo tuyot yung mga damo. Next stop natin is yung Buspanga Bridge. Napakaganda ng landscape sa lugar na to kaya wag nyo itong mamimiss. 2 minutes lang siya from Batu Li Mangyan Community.
After ng Busuanga Bridge, diretso na kami ng Sablayan Town proper dahil dito naman is pupunta kami sa Sablayan Park. Last destination natin is itong Sablayan Adventure Camp dito sa Sablayan. So, ito na yung last na tourist spot na pupuntahan natin dito sa Mindoro kasi magpapandan island sana kami kaso hindi kinaya ng oras. So, dito pala sa Sablayan Adventure Camp is makikita yung isa sa pinakamahabang zipline sa buong Asia, which is island to island zipline. Easy lang. Ang rate pala ng zipline is 500 pesos. So, ang zipline na to is 1,700 meters yung haba at yung island na bababaan namin is yung isa sa mga island ng Pandan. Sandali, sige po. Kailangan magsikip. Mas maganda ba? Mas masikip? Anong kailan? Kaya pa. Ay, pwede. Parang nagpanik. Kaya nga eh. Ganda rin dito. Ang binabaan pala namin is yung isa sa mga isla ng Pandan. Ang tawag dito is Pandan Pencueño Island. So hindi ito yung pinakamalang isla, no? Isa to sa maliit. Tapos galing dito is magbabangka tayo pabalik sa mainland. Sabi niya, pangalan eh. Apa kami pa man yan? Kaya nga iniwasan ko eh. Galing dun sa Pandan Island is ang mababaan ng daungan is malayo dun sa pinaka-entrance ng Adventure Park, kaya maglalakad kayo ng medyo malayo-layo. Finally, ito na yung last leg ng aming ride. So pabalik na kami ng Abra de Ilog Port para pumunta ng Manila.
At itong daan na to, isa sa pinakasinik na nakita ko, no. Isa na rito yung nadaanan namin, tinatawag nilang Mamburao River, which is napakaganda at nasa gilid lang ng kalsada. So, ito yung kabuuang ruta na ginawa namin sa Mindoro Loop. Nanggaling kami sa Baletero Port hanggang Abra de Ilog Port. So, sa loob ng 5 days na ikot namin ng Mindoro, nakapunta kami ng 12 tourist attraction at nakapag-ride kami sa buong Mindoro ng humigit 500 kilometers. At pabalik na nga kami ng mainland Luzon papunta sa Batangas Port. So sana sa mga nanood ng video na to is may natutunan kayo kahit na nasira yung memory card at nawala karamihan ng mga video na nakunan ko sa action cam. So hopefully nag-enjoy kung meron mang nanood dito sa video na to at pwede nyo saan makuha ng informasyon para kung gusto nyong mag-loop din sa Mindoro.